Anong salot? Hindi kaya kayo ang mas salot kesa sa kanya? Nananakit kayo ng tao nung walang kalaban-laban. Kalokohan yan, Jocelyn. Oo, inaamin ko. Barumbado at gago akong tao. Pero hindi ko magagawang ipagkanulo ang kaluluwa ko sa demonyo. Mga walang hiya kayo! Tingnan niyo ginawa niyo sa kanya! Pinahamak niyo si Keith! Wala kayong mga awa! Lola, magpapaliwanag ako. Isang aksidente lang ang lahat. Walang malalim na ibig sabihin ang markang ito. Ika nga ng iba, ang dugo ay mas makapal kesa sa tubig. Kahit ano pang mangyari, ang pamilya at ang magkapatid ay magkakampi. Subalit sa kwentong ating itatanghal sa araw na ito, gaano nga ba masusubok ang pagsasamahan ng dalawang magkapatid na naharap sa isang matinding pagsubok? OMG! Anong nangyari sa social media account ko? Hindi ko ma-access ang OneFans creator ko. No, hindi pwedeng mangyari to. Luna, ang ingay mo. Pwede ba hinaan mo ng konti ang boses mo? Nakakahiya sa ibang estudyanteng kumakain. The hell I care to them? Hindi silang maapektuhan kapag nawala sa akin ang account ko. Buhay ko ang OneFans creator ko. At hindi ako papayag na hindi ko to mabubuksan. Sa bahay mo nalang problemahin yan. Huwag rito sa campus. Nakakahiya. Hindi ko na mahihintay pang makauwi sa bahay. I need to update now. May tasking akong target na maabuti. Kung hindi agad ma-update ang page ko, babagsak ang momentum nito. At yun ang ayoko mangyari. Napakaliit ng problema, pinapalaki mo. Magpatulong ka na lang sa kaibigan nating si Dennis. Di ba magaling siya sa mga ganyan? Oh, no way. Ayoko lumapit sa isang yun. Baka maging dahilan pa yun ng pangungulit niya sa akin. Ay, hindi ko gustong magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa kanya, no? Minsan, huwag kang advance mag-isip. Hindi naman siguro gagawin ni Dennis sa'yo yun, ano? Kilala ko siya. Kahit may pagkabarumbado yun, matino siyang lalaki. Matino? I don't think so. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako lalapit sa kanya. You know me, ate. I maybe look easy to get, but I know my limit. Wala naman akong sinasabing papatol ka sa kanya. Ang sinasabi ko lang, maaasahan mo siya pagdating sa problema mo. Conservative type ka nga. Malapit ka naman sa barumbado. Eh bakit hindi na lang ikaw ang lumapit sa kanya, ate? Eh total naman, mas close kayong dalawa. Wala naman akong problemang katulad ng sayo. Bakit ako lalapit sa kanya? Kunwari ka pa. Eh baka nga may account ka rin ng OneFans eh. Hindi ka lang umaamin. Wala, no? Ay, bakit ba tayo napunta sa usapang yan? Kailangan ko na talagang maayos ang account ko. Hindi po pwedeng ganito. Hi. Pwede ba makaistorbo? May gwapong lumapit. Sino to? Yes. Ano yun? Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Mukhang may problema kayo eh. Sorry to eavesdrop. Hindi ko naman talaga intensyong marinig ang usapan nyo. Pero, may problema ka ba, miss, dun sa OneFans account mo? At sino ka naman? I'm Keith Lorenzo, isang 4th year psychology student. We're same year na pala. My name is Jocelyn. At siya naman ang younger sister ko, si Luna. Nice to meet you, Jocelyn and Luna. Same here, Mr. Keith Lorenzo. Ang gwapo pala niya, lalo na kapag umingiti. Well, regarding sa account mo, baka gusto mong tulungan kita mabuksan. Alam mo kung paano? Susubukan ko. Okay, here's my gadget. Thanks. Okay. Punta muna tayo sa homepage. Forget password, then confirmed link through email. Change your password, then done. Ayan. Type mo muna yung password mo.
then i-check mo na. Heto, OMG! Nagawa mo nga! Oh, thank you, Keith. you're welcome. You saved me! My account and my future! How can I repay you for this? Naku, wag na. Maliit na bagay lang naman yan. Teka, hindi naman pwedeng thank you lang. May ibang bagay ba o kaya naman pabor na pwede naming maibalik sa'yo? Well, actually, naghahanap talaga ako ng subject para sa thesis ko for sexual behavioral patterns. I heard so many things about you both. Kung willing kayo na maging subject ko, maganda sigurong payment sa akin yung pagtulong na ginawa ko. So many things? Stalker ka ba namin? Hindi naman. Pero, kind of. I found you both interesting na magkapatid. Yun lang ba talaga ang kailangan mo? Okay, we're more than willing to help. Hindi ba, ate? Kung papayag ang kapatid ko, sige. Wow! Salamat! Napakalaking bagay talaga nito sa akin. Lumipat sila ng pwesto. Pumunta sila sa school forum kung saan mas tahimik at mas madali silang magkakaintindihan sa gagawing interview. Nakakuha sila ng pantatluhang upuan na malapit lang sa may bintana. Pumagitna agad si Luna. Umupo ito sa tabi ni Kate habang ang ate naman niya'y umupo sa kabila. Bago magsimulang magtanong ang binata, may kung anong kapilyahan ang naglalaro sa isip ni Luna. Hindi niya maiwasang maitanong kaagad sa binata. Okay, itong pwestong napili nyo, tahimik at maaliwalas. Pwede na ba tayo magsimula? Sige. Wait! Uy, grabe ka naman. Wala ka pang maayos na briefing sa amin ng mga bagay na pag-uusapan natin. Gusto kong makasiguro kung tama ba yung rinig kong pag-uusapan natin. Is it sexuality, behavioral patterns, or sensuality, behavioral patterns? Pasaway talaga tong si Luna. May kung ano na namang tumatakbo sa isip. It is sexuality, behavioral patterns. Oh, I see. Hindi ko akalaing ipapakita niya kaagad sa harapan ko ang natural flirty side niya. Walang kemeng nagpakita ng cleavage. Ay, sus me, yung babae ka. Hindi na nahiya. You know what, Luna Sibolo? You really are something. Luna, ayusin mo nga yung sarili mo. Huwag mong ibuyang-yang yung hinaharap mo sa kausap natin. Will you stop, ate? Huwag kang makialam. Interview to, so I want to make it clear with Mr. Keith Lorenzo kung what specific na sagot ang kailangan niya. Tama naman si Luna, Jocelyn. Hindi naman magiging magandang interview natin kung wala tayong briefing. Well, simulan na ang briefing. Briefing? Parang debriefing ang rinig ko eh. It is removing his briefs. Ay, ano ba naman to? Ibang naglalaro sa utak ko eh. Ano kaya ang itsura ng lalaking ito? Kung ako mismo ang magdi-debrief sa kanya? Ay, makikita ko ang kanyang hubad na katotohanan. Okay. Sexuality, behavioral patterns. Sa studies namin sa psychology, ang sexuality ay di lamang patungkol sa kasarian mismo ng tao. Involved din dito kung papaano ipinakikita, itinatago, ginagamit ang attraction at desire sa iba-ibang paraan. So, basically, ipinapaliwanag nito kung paano kami nagiging malandi, tama ba? Sort of. Pero sa behavior, hindi lang ito patungkol sa pagiging malandi. Mas masasabi kong konektado ito sa sexual freedom. If you're referring to my sexual freedom, ang pagiging all-out ko, ang tanging paraan para maipakita ko ang gusto ko. Walang arte at walang tinatago. Go lang! Hindi ko ikinakahiya kung ano at sino talaga ako.
But sexual freedom doesn't mean flaunting everything. Mas mahalaga ang dignidad, respeto sa sarili. Hindi lahat ng bagay ibinabandera. You also have a point, Jocelyn. Lagi niyong tatandaan, mas malalim ang meaning ng sexual behavior patterns. Sumasalamin rito ang choices natin kung honest ka ba sa desires mo o kung pinipili mong ikontrol at itago ang mga ito. Ibig sabihin, hindi lang ito patungkol sa pagiging open mo, kung hindi pati sa discipline at values ng isang tao. Exactly. Tulad na lang ng contrast niyong magkapatid. Gusto ko maobserbahan kung yung pinapakita nating ugalit nararamdaman sa ibang tao ang totoo mong nilalabas o kabaligtaran ito ng lahat ng ipinapakita mo. Ouch! Mukhang may tinamaan. That really goes to you, Ate Giselle. Sa akin ba talaga patama yun, Luna? I don't think so. Well, let's see. Mapag-uusapan natin yan hanggang sa huling interview natin. Doon mo mapapatunayang tama ako. Hindi lahat kailangan niyang malaman, kaya huwag kang asyumera. Okay, time out muna. Introduction pa lang yon. Naging mainit na agad kayo sa isa't isa. Hindi ito competition. This is a research. Tama ka, Kit. Narinig mo, Luna? This is a research. Hindi ito isang kompetisyon. Ito talaga yung gusto ko eh. Dalawang magkaibang approach ng magkapatid. Parehong valuable sa study. Honesty versus restraint. Siya nga pala, walang absolute right or wrong dito. Ang mahalaga, totoo kayo sa mga sarili nyo. So that really goes to me. At aminado naman ako doon. So, paano? Okay na ba tayo sa briefing ko? Pwede na tayo magsimula? Pwede na. And I am really ready, Mr. Keith Lorenzo. Same here. Sino mauna? Kahit sino. Oobserbahan ko naman kayo ng magkahiwalay. Para naman wala kayong restraint na ipapakita. Ikaw na muna, Luna. Is it okay? Yeah, of course. Ngayon na ba? I am ready. Hanap tayo ng place? Hindi na ako makapaghintay na masolo kita, Keith. Excited ang dalawa sa kanilang gagawin. Napadpad sila sa di kalayuan. Nanipahat na kubo sa campus. Maliit lang ang lugar at medyo isolated. Wala talaga siyang ideya kung ano nga ba ang mangyayari sa kanilang interview. Ang tanging sabi lang nito sa kanya ay mag-ready siya ng gagawin nila. Pagpasok nila sa loob, isa-isang inihanda ng binata ang mga gagamitin nilang dalawa sa interview, pati na ang kanyang cellphone. Ire-record niya ang gagawing interview. Dito na kita iwa one-on-one, Luna. Malayo sa tao at tahimik. Ang galing mo namang maghanap. Sige. Maupo ka na muna dyan. Alam mo, medyo kasi naku-curious ako sa sinasabi mong one-on-one. Paano ba natin gagawin to? Wala kang ibang gagawin kundi mag-relax. Ano naman yung mga nilalabas mo? Kandila? Posporo at isang notebook? Padilim na kasi rito sa pwesto natin. Wala naman akong ibang flashlight para sa ilaw natin. Kaya ito na lang munang gagamitin natin. Kulang na lang may wine at side dish para na tayo nitong nagde-date. Isipin mo ng gusto mong isipin. Pero hindi ito date, okay? Oo na, binibiro lang naman kita eh. Ipapaliwanag ko na. Ang lahat ng sasabihin ko, iisipin ng utak mo. Titingnan ko kung papaano magre-react ang subconsciousness mo sa mga sasabihin at itatanong ko sa'yo. Ngayon ko lang masusubukan ang sinasabi mong yan. Hindi ata to isang interview ah. Isa talaga itong experiment of subconsciousness. Ipipikit mo lang ang mga mata mo habang kinakausap kita. Papasok ka sa isang lugar na ikaw lang ang makakakita. At pagkatapos, tatanungin kita. Sasagutin mo lang ako. At pagkatapos, kikilos ka ayon sa nais ng katawan mo. Huwag mong pipigilan. Oo, Keith. Magsisimula na ako.
Just relax, Luna. Hmm. Clear your mind. When you're done, subukan mo nang ipasok ang sarili mo sa isang dimensyong sasabihin ko. Susunod ka lang at huwag kang tatanggi. Ha? Anong lugar ito? Malawak? Malalim at napakadilim. Nasa loob ka ba ng isang kwarto? Hindi ako sigurado. Pero mag-isa akong nakaupo sa isang kahoy na upuan. Ngayon, tingnan mo ang kawalan. Ano ang iyong naaaninag? Wala pa. Pero unti-unting may usok. Papalapit sa akin. Maging handa ka. Makikita mo ang isang bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. May mga sasabihin ako sa'yo. Hayaan mong dumaloy sa kamalayan mo ang mga bagay na ibubulong ko sa tenga mo. Makinig ka, Luna. Nagsambit si Kate ng hindi pamilyar na mga salita. Hindi niya ito maintindihan at ngayon lang niya narinig. Pumalibot sa kamalayan niya ang napakalamig na hangin. Umakyat ito mula talampakan hanggang sa kanyang uluhan. Ilang saglit pa may figurang nabuo sa kanyang isipan. Ang usok na unti-unting lumilitaw papalapit sa kanya. Pagkatapos noon, isang figura sa kanyang harapan. Lubayan mo ako! Wag! Wag! Luna! Gising! 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 Idilat mo mga mata mo! Luna! Kit! Kit! Kit, ano yun? Bakit may nakita akong ganon? Anong ibig sabihin nun, Kit? Bakit? Ano ba nakita mo? Nakakatakot. Maitim. Mabalahibot. Parang may pakpak at hinahabol niya ako. Bakit parang ako yung punterian niya? Anong ibig sabihin nun? Sorry, Luna. Mukhang iba ang naging epekto sa'yo ng experiment ko. Ang mabuti pa, itigilan natin to. Ayokong nakikita kang ganyan. Keith, Keith, natatakot ako. Pakiramdam ko, susundan niya ako dito. Parang may binabalak itong masama sa akin. Ihatid mo na lang ako sa amin, Keith. Sige. Ihahatid na lang kita. Huwag ka mag-alala. Thank you, Keith. Para saan ang halik na yun? Halik ng pasasalamat at pagtitiwala. Isimula sa gabing ito, wala na akong ililihim pa sa'yo. Ipapakita ko na sa'yo ang lahat ng bagay na patungkol sa akin. Kasi gusto kita, Keith. Luna? Namatay ang live niya nang bigla siyang napayakap kay Kit. Hindi naman nakita ang moment nilang dalawa. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi na mamalaya ni Luna kung gaano sila katagal na magkasama ni Kit. Basta ang alam niya, masaya siyang naipagtapat sa binata ang kanyang nararamdaman. Hindi na siya nagpahatid mismo sa harap ng bahay nila. Ayaw niyang malaman ng kanyang lola kung sino ang kasama niya. Nauunawaan naman iyon ni Kit, samantala si Jocelyn na maagang nakauwi sa kanilang bahay. Naabutan ang pasimulang pagro-rosaryo ni Lola Carmen sa altar. Tinabihan niya ito, sinabayan ng pagdarasal nito sa altar. Birheng Maria, Ina ng Diyos, patuloy mo kaming ipanalangin. Ipagtanggol laban sa lahat ng tukso at kasamaan. Matutunan naming mahalin ng Diyos nang higit sa lahat ang aming kapwa gaya ng pagmamahal ni Kristo. Ito ang aming hinihiling sa pamamagitan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Good evening, La. Mabuti na lang. Naabutan ko pa yung 6 p.m. rosary natin. Natutuwa naman ako.
Kasi lagi kang nasa oras kung dumating. Si Luna, nasan siya? Hindi mo pa kasabay umuwi. Hindi pa po, Lola. Nagkasama kami kanina pero may dinaanan po siyang mga friends niya. Ay naku, yung kapatid mo talagang yan. Napakatigas ng ulo. Unawain niyo na lang po, Lola. Ganyan talaga si Luna kahit noon pa. Ano bang dapat kong gawin sa batang yan? Ay sa kanya talaga ako sobrang nai-stress. Lola, kalma lang. Magbabago rin siya. Maybe in due time. In due time? Ang sabihin mo, overdue na yung ugali ng kapatid Lola. mo. Ang puso Ay. mo. Ay, Please, huwag ka na magalit. hi Lola! Good evening! I'm home! Anong good evening, Luna? Abay, bakit ngayon ka lang, ha? Lola Carmen, maaga pa kayo. 6:45 p.m. pa lang kayo, no? Anong maaga pa? Lagi ka na lang late sa 6 p.m. rosary natin. Hindi ka na rin sumasabay ng uwi sa ate mo. Ano na naman bang isinumbong niya sa'yo, Lola? Wala akong isinumbong na mali kay Lola. Sinasabi ko lang kung anong totoo. Sigurado ako may idinagdag ka na namang iba, ate. I really hate you. Itigil niyo na yan, Luna. Walang sinabing mali ang ate mo. Huwag siyang pagdidiskitahan mo sa paninermon ko sa'yo. Kasi naman lagi na lang bang ako nakikita niyo? Ginagawa ko naman ng lahat to please you, Lola. Pero bakit hindi mo magawang makita lahat yun? To please me? Paano? Yang pagiging pasikat mo sa school ninyo? Na kung ibalandra mo yung katawan mo sa internet, ay para kang isang binibentang kakanin sa social media ang kinababaliwan mo. Bakit hindi ka gumaya sa ate mo? Disente, mabait, matalino, at may malaking takot sa Diyos. Itigil mo na yung ginagawa mong mga kasalanan. Templo ng Diyos yung katawan mo, Luna. Hindi paninda sa mga taong hayok sa laman. Isang kahihiyan ang ginagawa mo. Walang lugar sa kaharian ng Diyos ang isang katulad mo! Lola, tama na po please. Baka atakihin kayo sa puso. Tapos na ba kayo, Lola? Tapos na ho ba kayo sa mga sasabihin nyo? Pwede bang ako naman ang pakinggan nyo? Tama na, Luna. Hindi mo ba nakikita? Nininervyos na si Lola. Isa ka pa, ate Masyado kang pa-demure. Itigil mo nga ang pagkukunwari mo at yung paawa effect mo. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ako nagkukunwari. Manahimik ka na, Luna! Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Huwag mong ibaling sa ate mo ang lahat ng sinasabi ko. Kung kinakailangang ipaban kita dyan sa social media account na kinahuhumalingan mo, gagawin ko. Kung gusto mong hindi kita sawayin, magtino ka na! Ha? Tayo na sa kwarto, Jocelyn. Kailangan kong inumin ang gamot ko. Opo, Lola. Kakainis. Puro na lang si ating magaling para sa inyo. Sana, dumating ang panahon na makita niyo rin ang mabuting katangian na meron ako. Para mawala ang inis niya nung gabing nakipagtalo siya sa bahay, kinontak niya agad si Kit. Pumayag naman itong makipagkita. Pero sa isang kondisyon, kasama dapat si Jocelyn. Masama man ang loob niya'y wala siyang magawa. Sa isang di kamahalang restaurant ang napili ni Kit na tambayan nila. Nagsiserve sila ng mga kakaibang delicacy. Nag-order ang magkapatid ng paborito nilang food at drinks. Habang si Kit naman ay umorder ng kanyang usual dish na specially serve kapag siya ay pumupunta. Nang ihatid na ng waiter ang kanilang order, natigilan ang magkapatid. Digin. Ayan. Yan ang pagkain mo, Luna. Ang bango. Amoy pa lang nakakatakam na. Spicy sisig with a side drink of mild beer. Ang aga nga ng alak mo, Luna. Gusto kong magpainit, ate. Pampatanggal ng stress ko. Just ignore me. Parang ginagawa mo ng bar ang resto. Hindi naman talaga ata sinaserve ng ganyan. Pinagbigyan ka lang. Tama ka, Jocelyn.
Pero considerate ang resto na to kapag ako pumupunta rito. VIP treatment ang binibigay nila sa akin. Maging sa mga kasama ko. Oh, really? Akala ko nga hindi nila ibibigay ang order ko. Hindi ako bagay sa ambience ng resto nila. Iba sa trip ko. No, Luna. I found it hot, daring, and sexy. You're fierce, Luna. Observant ka talaga, Keith. Kahit sa pagkain, napapansin mo ang character ko. Hindi ako nababagay sa course na kinuha ko sa college if hindi ako observant. Well, how about you, ate? Anong pagkain mo? Nakita mo na. Bakit ka pa nagtatanong? As expected, carbonara and bacon with iced tea. Simple but classy, Jocelyn. Hindi naman. Paborito ko lang talaga ang pasta. Especially kapag crispy ang bacon. Ang choice of food mo, pa-mysterious. May hidden indulgence na malalaman mo lang ang sarap kapag kinain mo na, with the crunch of bacon and savory taste ng cream and cheese. Gusto ko yan. Hindi naman. Makakainis. Inagawan agad ako ng moment. Sinasadya niyang magpa-demure para magpapansin. Ay naku, ibang klase ka talaga, ate. Sige na, kumain na kayo. Wala pa yung order ko eh. Nakakaya namang mauna kaming kumain. Hintayin ka na lang namin. Huwag mo kong intindihin. Makakapaghintay pa naman ako eh. Teka, may purpose naman ang pagpunta natin dito, di ba? Part pa rin ba ng observation mong choices ng pagkain namin? Of course, food isn't just food. It's a behavioral mirror. And the choices we make are the reflections of our personality and being. Ganun lang yun kasimple. Okay, fine. Ang akala ko, simpleng treat mo to para sa amin. Parang ganun na rin yun. Kit, hayaan na ang pagkain mo. Pwede ka na rin kumain. Teka, sandali. Ano yung in-order mo? Bakit parang mamula-mula at parang maanghang rin? Bopis ang tawag rito. Ito lang kasi ang available nila today. Dapat nga, dinuguan ang kakainin ko. Mabilis lang raw maubos. Dinuguan? Kumakain ka pala nun? Oo naman. Lalo na kung magata at maraming bituka, atay, puso, baga o di kaya naman laman ng ulo. Paborito ko yun. Ew, nakakadiri. Isang gwapong tulad niya, kumakain ng ganun? Bigla kayo natigilan. May mali ba sa napili kong pagkain? Ha? Hindi. Kaya lang, Ang weird naman sa pakiramdam. Bakit bigla akong kinilabutan? Kasasabi niya lang na ang choices mo tulad na lang ng pagkain. Maaaring reflection yun ng personality and being. Keith, sorry sa tanong ko Cannibal ka ba? Mukha ba? Hindi no. Ang weird lang kasi para sa akin ang pagkaing paborito mo. Ayoko mag-isip ng hindi maganda sa kanya. Erase, erase, erase. Hey, relax. Masyado yata kayong natense sa paliwanag ko about sa pagkain. Huwag niyong seryosohin. Research lang yun, no? Ang mabuti pa, ubusin niyo ang pagkain niyo at nang maaga na kayong makauwi. Oo nga, kumain na tayo. Mahirap magpagabi sa daan. Sa kanilang pag-uwi, napag-usapan nila ang binata. Ayaw patulan ni Jocelyn ang sinabi ni Luna. Ipinagtanggol nito ang dalaga. Baka nga, nagkataon lang ang pagkain nito ng mga lamang loob. Pagdating sa bahay, nagkanya-kanya sila ng paghiga sa kwarto. Dala ng kaba at takot, naisipan ni Luna na tumambay sa CCTV monitor nila. Nagulantang siya sa kanyang panunood. May nakita siyang figura ng binatang pumasok sa loob ng bahay nila. Namukhaan niya ito, kaya inabangan niyang muli
ang paglabas noon pero wala siyang nakita. Doon na siya inabot ng umaga, puyat nang siya'y pumasok sa eskwelahan. Ay, ang sakit ng ulo ko. Bakit ba kasi ako napuyat sa CCTV room na yun? Kainis. Balita ko, nakalapit ka na sa mga chicks. Okay na? Oo, Dennis. Patapos na ako sa research. At sabi ko kakaiba talaga ang magkapatid na yon. Ha? Si Keith? Kumakain sa cafeteria with friends? Baka naman, kailangan mo ng tulong. Pwede ako. Hindi, wag na. Ako nang bahalang tumapos. Gawin mo na lang yung ibang part ng thesis natin. Gusto ko siyang kausapin. Pero natatakot akong barahin niya ako. Sabi mo yan ha. May lakad ng grupo. Ikaw nang bahala. Okay lang pare. Ako na talaga ang bahala. Bahala na. Gusto ko lang malaman ng totoo. Hi, Keith! Good morning! Oh, Luna. Good morning din. Anong maitutulong ko? May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Kung ayos lang. Oo naman, kahit ano pa yan. Huwag mo lang akong uutangan. Hindi naman, no. Tanong ko lang kung nalaman mo bang eksaktong lokasyon ng bahay namin? Hinatid mo ako nung nakaraan, di ba? Baka lang napagawi ka ron? Ha? Sa inyo? Naku, mukhang mali yata ang pagtatanong ko. Huwag mo na lang intindihin ang sinasabi ko. Baka namalikmata lang ako. Nakita ko kasi sa CCTV namin eh. Nakita mo sa CCTV nyo? Bakit naman akong naisip mong pupunta sa inyo? Hinatid kita sa inyo malayo lang. Paano ko malalaman ng bahay mo? Oo nga no, tama ka. Pinaghihinalaan mo ba ako? Naku hindi. Hindi naman sa ganon. Pasensya na ha. Bigla ka lang talagang sumagi sa isip ko eh. Yun lang ba talagang dahilan? Bakit kinakabahan ka? Nanginginig rin ang boses mo. At kitang-kita ko sa mga mata mo ang pag-iwas mo. Bakit bantang ako? Ay, nakalimutan ko. Psychology student nga palang kaharap ko. Luna? Kalimutan mo na lang ang tanong ko. Huwag mo nang intindihin yun. Sige papasok na ako sa klase ko. Malilate na kasi ako eh. Bye! Teka sandali. May sasabihin pa ako. May one-on-one interview pa ako sa ate mo. Sabihan mo si Jocelyn ha. Sige. Sasabihan ko na lang siya. Bye! Ano ba nangyari sa kanya? Bigla siyang hindi nakaimik. Isinantabi muna ni Luna ang naging hinala niya kay Kit. Hindi rin niya nabanggit sa kanyang ate ang pangyayaring yun. Mas pinili niyang manahimik na lamang. Ayaw niyang masilip siya ni Kit na pinaghihinalaan niya ng masama ang binata. Umarte siyang normal na parabang walang nangyari. Kinaumagahan, habang abalang naghahanda ang kanilang kakaining almusal, ang maglolang Carmen, Jocelyn at Luna, biglang napasugod si Mang Istong sa kanilang bahay. Ay, mga apo! Buksan niyo ang pinto at may tao! Ako na lang po, Lola. Sino ba naman tong kumakatok na to? Akala mo hinahabol ng pison sa lakas. Sandali lang! Nandyan na! Mang Istong, kayo po pala. Humahangos po kayo Ay, Josel Iha, ang Lola Carmen mo. Naroon po sa kusina. Bakit po? May gusto akong sabihin sa kanya. Tawagin mo siya. Ate, anong meron? Bakit raw naririto si Mang Istong? May sasabihin akong importante kay Carmen. Hayaan niyong makausap ko siya. Baka kasi nungalingan at chismis ang sasabihin mo. Kilala ka rito sa amin bilang isang fake healer. Tama si ate. Baka hocus-pocus lang yan ang pagkaalbularyo mo.
Huwag mo kaming idamay sa kalokohan mo, Mang Istong. Isabihin niyo na ang gusto niyo sabihin sa akin. Sa pagkakataong ito, katotohanan ang lahat ng sasabihin ko. Kailangan ko lang talaga siyang makausap. Ang mabuti pa ho, umuwi na lang kayo. Hindi maayos ang lagay ni Lola. Makakasama sa kanyang mas stress. Luna, hayaan muna natin siyang makausap si Lola. Baka importante talaga. Sandali lang ho, tatawagin ko. Salamat naman. Ay, sana nagkamali lang sila ng hinala. Baka kung mapano si Carmen kapag nakita niya't mapuntahan ang lugar na pinangyarihan. Estong! Nandito na ako. Ano ba ang problema? Carmen, pasensya na sa abala. Pero kailangan mong sumama sa akin ngayon din. Ha? Ay bakit naman ako sasama sa'yo? Sabihin mo nga sa akin. Sigurado ka bang pwede kong sabihin ang lahat? Kaharap ang mga apo mo. Oo naman. Kung may kinalaman sa kanila ang sasabihin mo, ba'y dapat lang na malaman rin nila. Sige, huwag kayong mabibigla sa sasabihin ko. May bangkay ng isang babaeng natagpuan sa tabi ng ilog. Wak-wak ang bitukat lamang loob. Maraming galos rin ang tinamo ng kanyang katawan. Para bang nanlaban muna bago pinatay. At nang makita ng isang kapitbahay natin, nakilala niya agad. Ang sabi niya, puntahan raw kita agad para tingnan mo ang bangkay ng babae. Bangkay ng isang babae? Sino naman yun? Teka, sandali. Lola, hindi ba balak na makauwi ni Mama ngayong linggo? Hindi kaya siya yun? Imposible yan, Mang Istong. Hindi si Mama yon. Iniingatan siya ng Diyos. Saan man siya mapunta? Wala naman tayong ibang inaasahang bisita bukod kay Mama Ate. Sino sa tingin niyong babaeng tinutukoy ni Mang Estong? Palibasa, mahina ang pananampalataya mo sa Diyos, Luna. Kaya kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Ikaw naman, Estong, bago ka magbalita sa amin ng ganyan siguraduhin mo muna. Baka kung ibang tao naman yung bangkay ng babaeng tinutukoy mo. Kaya nga gusto kitang isama para ikaw mismo ang kumumpirma. Hindi ko na gaanong tanda ang mukha ni Anita. Pero parang may pagkakahawig siya ron sa bangkay. Medyo lumobo na kasi ang mukha at katawan nito dahil sa pagkakababad nito sa tubig. Ay, Diyos ko. Huwag naman sana si Anita yon. Hindi ko kakayanin. Lola, sasama ho ako. Ako rin. Aalalayan ka na namin pagpunta ron, Lola. Sige, tara na mga apo. Sa pagkakataong ito, parehas ko kayo kailangan. Ay, kinakabahan ako. Baka nga ang mama niyo ang natagpo ang patay sa ilog. Dalian nyo. Baka kung dumating na mga otoridad, i-recover na nila ang bangkay. Papunta pa lamang sa lokasyon, nadaanan nila ang mga saksi sa nasabi ng pag-atake ng hindi nakikilalang nilalang. Umiiyak ang isang ginang na inilihad ang pagkatakot niya sa nakita niyang napakalaking ibon. Hindi maiwasang kabahan na maglola, lalong-lalo na si Luna. Bakit lumalaganap sa kanilang lugar ang ganito mga insidente? Narating nila ang ilog, maraming tao ang nag-uosyoso. Nagmamadali nilang nilapitan ang bangkay. Natigilan sila. Laking pasasalamat dahil hindi ito si Anita. Tumawag na ito at sinabing hindi siya makakauwi uli. Nakahinga sila ng maluwag na umuwi sa bahay. Kinaumagahan, nagsagawa ng prayer meeting ang grupo ni Carmen para sa kaguluhang nangyari sa kanila. Si Kit at Jocelyn naman naiwang nagliligpit ng mga gamit. Sana sa ginawa naming pagdarasal, matigil ng katatakutan rito sa atin. Marami na kasing nababahala sa pagkamatay at pagkawala ng marami. Oo, tama ka. Pati tuloy tayo, apektado sa curfew. Hindi tayo makagala. Ano pang gagawin mo? Tutulungan na kita.
Wala na. Eto na lang mga Biblia. Ipapasok ko sa loob ng kwarto ni Lola. Ako nang bahala dyan. Ituro mo na lang kung saan tayo dadaan. Sige. Napaka-gentleman naman ni Kit. Kahit na ang talagang intensyon niya sa araw na to ay para sa thesis niya, nagawa niyo pang tulungan muna ako sa lahat. Dito na ba ang kwarto niya? Sige. Ako na magbubukas. Kailangan kasi nating alalayan ng pagsara ng pinto. Isasara lang palang pinto eh. Madali lang yan. Kaya yan ng paa ko. Ha? Teka, sandali! Ayan. Okay na. Hindi mo pwedeng isara yan. Ha? Bakit? Tingnan mo nangyari. Nalak tayo rito sa loob. Ay, oo nga no. Nako. Sorry. Matagal na kasing sirang doorknob ni Lola. Automatic na naglalak. Ang latch lock na nasa itaas nitong pintuan. Hindi ito mabubuksan kung walang papasok mula sa labas. Wala pa namang nakakaalam na naririto tayo. Baka mamaya pa umuwi sina Lola at Luna. Ano nang gagawin natin? Ihintayin ba natin yung pagdating nila? O gagawa na tayo ng paraan? Anong paraan naman? Susungkitin mo yung lock. Ako naman, ako yung aalalay sa'yo dito sa baba. Sige, subukan natin. Pasensya ka na ha. Mabigat ako eh. Teka lang. Sige. Eto. Ayos lang. Basta makalabas tayo rito. Ikaw nang bahalang bukas sa lock. Mas kabisado mo to eh. Nakakapana ng hawak kong stick yung lock. Konti na lang, sasabit na. Sige lang. Kaya ko pa namang hawakan ka eh. Ayan, sumabit na sa butas. Hihilahin ko lang. Ay, sandali. May ipis ang kamay ko. Teka! Huwag ka malikot! Mabibitawan na kita! Kit, mahulog ako! Jocelyn, ayos ka lang ba? Napadapa ako. Kit, napatungan na kita. Ayos lang. May masakit ba sa'yo? Ang lapit na ng mukha niya sa akin. Diyos ko, patawanin mo ko. Mali itong kinalalagyan namin ni Kit. Jocelyn, hindi ko pa ba nasabi sa'yong napakaganda mo? Ha? Para kang isang kakaibang uri ng kristal na hindi lalabas ang ganda kapag hindi dumaan sa apoy. Apoy? Bakit apoy? Ang init ng apoy na sinasabi ko ay ang kusa mong paglabas sa kahon na kinalalagyan mo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga bagay na napipilitan ka. Napakaganda mo, Jocelyn. Sana mailabas mo yung totoong ikaw. Kit, bakit mo ko hinalikan? Jocelyn, gusto pa kitang makilala. Ako talaga? Baka naman, nagkakamali ka lang. Ikaw lang. Wala nang iba. Nahahatak ako ng aurang meron ka. May kung anong meron sa'yo na gusto kong malaman. Sana, hayaan mo kong makapasok sa buhay mo. Sige, pero wala rin akong alam tungkol sa'yo. Kung gusto mo akong makilala ng lubos, pumunta ka sa kubo sa campus. Doon mo ako madaling makikita. Tatandaan ko yan. Masaya ako. Ngayon ko lang gagawin ito at magpapakatotoo. Nagugustuhan ko talaga ang mga ginagawa mo sa akin. Patawad, Jocelyn. Pero, hindi ko mapigilang halikan ka ng ganito. Ang liig ko. Itigil mo yan, Kit. Ate? Lola? Nandito na ako. May pagkain na ba?
Si Luna. Ate! Dumating na. Itigil mo na to. Lola? Bumangon na tayo. Hindi Ate! na tayo dapat madatnan ng ganitong itsura. Relax. Wala naman tayong ginagawang masama, di ba? Pero kasi, Ate? baka ibang isipin ni Luna sa atin. Ay naku, bala ka nga. Tatawagin ko siya para pagbuksan tayo. Ate! Umupo ka lang sa sulok. La! Ako nang bahala magpaliwanag. Nanalak tayo dito sa loob. Sige. Luna! Luna, buksan mo tong pintuan! May tao dito sa kwarto ni Lola! Palabasin mo kami! Anong nangyari? Sinong kumakatok sa loob? Luna! Tulungan mo kami! Hindi kami makalabas ng kwarto! Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit ba? Oh my gosh, Keith! Ate! Andito kayong dalawa sa loob! Sandali, magpapaliwanag muna ako. OMG. Mali ang iniisip mo sa aming dalawa. Ate, Wala kaming ginagawang masama ni Kit. walang ginagawang masama. Pero nakakulong kayo sa loob. Ginagawa mo ba akong tanga, ate? Makinig ka nga muna kasi. Hindi, ate. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Anong nangyari sa inyo dito sa loob? Wala talaga. Aksidente lang ang pagkakakulong namin rito. No. Luna, kumalma ka. Hindi tayo maaayos kung iira lang init ng ulo mo. Kakalma ako basta sagutin niyo ang tanong ko. Anong ginagawa niyong dalawa sa kwarto ni Lola? Napansin ni Luna ang marka sa liig ni Jocelyn, kaya mas lalong nag-init ang ulo nito. Alam niyang may ginawang hindi maganda ang dalawa sa kwarto. Nagkasagutan sila. Umabot sa labas ng bahay ang kanyang paninigaw. Nakaagaw ng pansin ang mga ito sa kanilang mga kapitbahay. Hindi na sila nakatiis na ipatawag si Lola Carmen mula sa kanilang simbahan. Nagulat ang matanda sa gulo na kanyang naabutan. Anong kaguluhan ito? Pati sa labas ng bahay, rinig na rinig ang ingay niyo! Luna! Jocelyn! Lola, magpapaliwanag po kami. Meron lang po kaming hindi pagkakaunawaan ni Luna. Anong hindi pagkakaunawa ng pinagsasasabi mo, ate? Anong gusto mong palabasin? Pumapayag akong maging kahati kita kay Keith? Akong naunang nagsabi kay Keith na gusto ko siya. Kaya sa akin lang siya. Luna, wag mo namang awayin ang ate mo. Wala siyang ginagawang masama. Isa ka pa, Keith? Mas nauna ako nagsabi sa'yong totoong nararamdaman ko. Pero bakit ganyan ka, ha? Pinaglalaroan mo lang ba kami ng ate ko? Huwag mong idamay rito si Kit. Wala siyang kinalaman sa away natin. Sa pagitan lang natin tong dalawa. Alam kong totoong karakas mo, ate. Itigil mo na nga yung pagpapakasanta-santita mo. Lalo mo lang ipinapahiya ang sarili mo, Luna. Alam mong hindi ko gagawin yung pamimintang mo. Oh, edi wow! Ikaw ang babaeng pinakabanal sa lahat. Kilalang kilala kita, ate. Kaya huwag ka nang magkunwari. Halika nga dito. Huhubarin ko ngayon din mismo yung pagbabalat kayo mo. Luna, ano ba? Itigil mo na to. Pakiusap. Tumigil ka na, Luna. Hindi na tama yung ginagawa mo. Iniiskandalo mo ang ate mo dahil lang sa lalaking yan. Ano ka ba naman? Wala ka na ba talaga sa sarili mong katinuan? Malapit na, Lola. Lalong-lalo na kung maaagaw sa akin ni ate si Keith. Ano ba? Dito, Luna! dito. Sumusobra ka na talaga, Luna. Napapahiya na ako sa ginagawa mo. Gugustuhin ko na talagang itakwil ka. Kung di mo bibitawan ng ate Josel mo, ano ba? Nakakainis ka talaga, ate. Luna, tama na. Ayusin na lang natin ito ng mahinahon. Ikaw naman lalaki. Nang dahil sa'yo, nag-away ang mga apo ko. Kasalanan mong lahat ito. Ngayon din, lumayas ka sa pamamahay ko. Pasensya na po talaga, Lola. Aalis na po ako. Keith, sandali. Huwag mo akong iwan dito. Manahimik ka riyan, Luna. Simula sa araw na ito, hindi na kita papayagan pang makipagkita pa sa kanya. Maging sa pagiging abala mo dyan sa account mo sa OneFans mo. Masyado ka nang nababaliw dyan. Puro kalaswaan ang natututunan mo sa social media. Nawawalan ka na ng respeto sa aming nakakatanda sa'yo. No, Lola. Hindi po ako makakapayag.
So ayaw man at sa gusto mo, hindi mo na mababagong isip ko. Kahit ano pang sabihin mo! I hate you, ate! I hate you both, Lola! Luna! Hayaan mo na siya, Jocelyn. Kailangan niyang matauhan. Ang dami na ngang nangyayaring kababalaghan dito sa Santa Lucia. Dumadagdag pa siya. Bukas, sumama ka sa akin. Isasama natin sa pagdarasal ang kapatid mo. Baka biglang maghimala ang Diyos sa kapatid mo. Matapos ang kaguluhan, nagkulong si Jocelyn sa kanyang kwarto. Tiningnan ang markang iniwan sa kanya ni Kit. Namumula ito ng gusto, kaya tinakpan niya ito ng band-aid para wala nang ibang makakita pa. Naglock siya ng kwarto. Inilabas ang itinatago niyang laptop. Ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang huli niyang buksan ang kanyang OneFans account. Chinek niya ang kanyang mga notification. Biglang lumitaw ang isang private clip sa kanyang kuryosidad. Nabuksan niya ang clip at nagulat siya sa nilalaman noon. Naging viral na ang ginawa kay Luna, ang kanilang experimental subconsciousness documentation. Lubayan mo ako! Wag! Wag! Luna, gising! Idilat mo ang mga mata mo! Luna! Ano to? Si Luna. May kasamang lalaki. Pero hindi kita ang mukha nito. Totoo kaya ang lahat ng ito? Hindi ba alam ni Luna na may ginagawang kakaiba sa kanyang lalaking kaharap niya habang nakapikit siya? Teka, sandali. Pamilyar sa akin ang tindig at ang hubog ng katawan. Sikit kaya ito? Posible. Ito yung suot niya nung huling magkasama silang dalawa ni Luna. Oo nga, tama. Kaya siguro naging kakaiba siya nito mga huling araw. Dahil may ginagawang kababalaghan sikit sa kanya. Kailangang malaman nito ni Luna. Pero, kaninong kopya ng clip ang nakuhang ito? Hindi naman account ni Luna ang ginamit sa pag-post. Diyos ko, hindi alam ni Luna na nag-viral na ito online? Ay, ano ba naman? Puntahan natin. Isyosa tayo doon, bilis. Teka, anong ingay yun? Parang maraming taong nagkakagulo papunta rito sa bahay namin. Ngayon, alam na natin ang totoo! Kaya lumalaganap ang kababalagan sa ating lugar dahil sa ginagawang orasyon ng apo ni Aling Carmen. Siyang may kasalanan ng lahat ng ito! Tara na mga kasama! Kalampagin natin ang bahay ni Carmen! Naging banta sa atin ang videong pinost niya kamakailan lang. Ang kampo ng kadiliman, tinatawag nila sa pamamagitan ng ginagawa ng binata! Tama ka, Aling Alicia! Masamang impluensya ang mga iyon! Hindi na nahiya! Kitang-kita mukha niya! Kailangan mahanap rin ng lalaki kasama niya! Sila ang nagpasimuno ng lahat ng kaguluhan dito sa Santa Lucia! Oga! Halina kayo! Bilisan ninyo! Puntahan na natin si Carmen. Malapit na tayo! Bilis! Para makausap na natin ang pamilyang yun! Bilisan niyo na. Bilisan natin! Carmen! Carmen, lumabas ka dyan! Kailangan nating mag-usap! Ilabas mo ang apo mo, Carmen! Diyos ko, wala pa naman si Lola at Luna. Kung ako naman ang lalabas na mag-isa, baka kung ako ang pag-initan nila. Diyos ko, tulungan mo po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hoy, Luna! Lumabas ka dyan! Huwag kang magtago sa lungga mo! Hindi ka dapat pangarisan! Puros kalokohan ang pinalalagaan mo sa internet! Ilabas mo rin yung lalaking kasama mo! Dapat kayong papanagutin! Kaya pala may nangyayaring kababalaghan sa Santa Lucia dahil sa ginagawa niyong dalawa! Ayaw sumagot, ha? Katukin niyo ang pintuan! Jocelyn! Apo! Ano bang nangyayari sa labas? Bakit ang ingay? Hindi ko po sigurado kung ano.
Pero may hinala akong may connection ito kay Luna. Anong sabi mo? Pero bakit? Viral ngayon yan. Sa OneFans ang isang clip, Lola. Kitang-kita roon ang mukha ni Luna. Ang masama pa niyan, siyang sinisisi ng lahat sa katatakutan na nangyayari sa lugar natin. Patingin nga ako. Mukhang hindi alam ni Luna na may nag-upload niyan. Hindi niya account ang ginamit sa pag-upload niyan. Sinasabi ko na nga ba, yang kapatid mong ito, wala na talagang idinudulot na maganda sa pamilya natin. Carmen! Buksan mo ang pintuan! Papasukin mo kami! Lola, ang mga tao, kailangan nating harapin. Ako nang bahala sa kanila. Anong problema ninyo? Mga kasama, bakit kayo naririto sa bahay ko? Ilabas mo si Luna! Kailangan maparusahan siya sa katatakotang ginawa niya sa buong Santa Lucia! Huwag mo nang itago ang apo mo, Carmen! Kailangan niyong maturuan ng leksyon! Bakit ang apo ko lang? Hindi ba dapat nyo ring hanapin kung sinong nagkalat ng bidyong iyon? Hindi alam ni Luna ang pagkakapost nun. Huwag nyo siyang idamay. Biktima lang siya ng maling pagkakataon. Kano na lang ba yon, Carmen? Porket apo mo ang damay, isasawalang bahala na lang. Anong silbi mo sa simbahang pinamumunuan mo kung kademonyuhan ng mga anak mo ang kinukonsenti mo? Lumugar ka naman sa tama. Hindi pwedeng pabayaan yung mga apo mo. Ikaw, Jocelyn! Nakita rin kita nakikipag-usap sa isang binata! Baka kasangkot ka rin nila! Naku, hindi po. Huwag kang sinungaling! Parehas lang kayo magkapatid! May natutunagan akong member din yan ng One Fans Club ng lurang yan! Tama na yan. Huwag niyong idamay si Jocelyn. Hindi siya katulad ng bunso niyang kapatid. Si Luna ang kailangan niyo, di ba? Sige, hahayaan ko kayong gawin ang gusto niyo. Turuan niyo siya ng leksyon. Pero pakiusap, huwag niyong sasaktan ng husto. Apo ko pa rin siya. Huwag sanang humantong sa kapahamakan niya ang gagawin ninyong lahat. Naulit muli ang pagkamatay ng ilang alagang hayop ng mga residente. Lalong tumindi ang pagkabahala ng mga tao sa biglaang pagkawala ng isang kabataang napabalitaang nagpakalat raw ng viral video. Katatapos lang ng klase. Paggabi na rin ang mga oras na yun. Sa mismong eskwelahan, kinorner nila si Luna. Hindi lang ang mga kapo niya kaidaran, maging ang mga guro't matatandang nakapanood ng upload na video. Todo tanggi si Luna sa lahat. Hindi niya in-upload ang nasabing video. Kaya nagtataka siya. Sinong nangailam at kumuha ng kopyang yon sa cellphone niya? Kukuyugoy na sana si Luna ng mga tao nang bigla itong pinigilan ni Kit ang lahat. Ay, ikaw talaga ng demonyo, Iburan! Hindi ka na nahiya! Ay, napakawalang hiya mo! Wala ho akong alam sa binibintang nyo. Tama na ho. Ay, naku, hindi! Kasalanan mo ang lahat na nangyayari rito! Kasalanan mo talaga yun! Kasalanan mo! Ipakawalang modo mong bata. Tama na! Masasaktan na si Luna! Itigil niyo na to! Huwag mo siyang protektahan! Salot ang babaeng yan! Anong salot? Hindi kaya kayo ang masalot kesa sa kanya? Nananakit kayo ng taong walang kalaban-laban. Bakit mo siya pinoprotektahan? Ano mo ba siya? Hindi kaya ikaw ang binatang kasabwat niya? Ha? Oo pare, kahawig mo yung bulas ng lalaki sa video. Ikaw yun at wala nang iba. Ano pang hinihintay niyo? Parusahan ang dalawang salot na nagpasimuno ng kaguluhan dito sa Santa Lucia! Ay, tama! Tama! Saktan yung mga yan! Mga walang boto! Yan ang dapat sa inyo! Hindi na kayo nahiya! Tama na po pag-iusap. Wala kaming kasalanan. Ay, ito rin! Pakawalan nyo na ho Isa kami. rin to! Kasama din to! Ano ba? Tama na! Ano ba kayo? Huwag
hanggat hindi sila natuturuan ng leksyon. Pinayagan kami ng lola niya na parusahan siya. Kaya gawin ninyo lahat ng gusto ninyo. Talaga ba? Ay, nako. Lagot ka sa akin ngayon, Luna! Ano ba, Dennis? Bitawan mo ko! Matagal na ako napipikon sa pagmamalit mo sa akin. Ngayon, ang pagkakataon ko makaganti sa'yo. Dito ka! Keith! Tulungan mo ako! Hoy! Bitawan mo siya! Teka, ano nangyayari sa mga ilaw? Ay, namatay ang lahat. Ano yun? May umuungol sa loob ng room natin. Saan ang gagaling yun? Anong nangyayari? Keith, nasan ka? Hawakan mo ko, Keith! Ang dilim! Ay! May matatalim na mga mata! Tingnan ninyo! Oh? Takbo! Alis na kayo! Takbo na! Iligtas ninyo ang mga buhay nyo! Pinasok na tayo ng halimaw! Keith! Nasan ka? Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong iwan! Keith! Sumagot ka, Keith! Sa may bintana. May aninong. May aninong nasa bintana. Ano yun? Nagbalik na ang ilaw. Nawala na yung anino. Saan na napunta yun? Diyos ko! Ano yan? Bakit may dugo sa kaninang kinatatayuan ni Keith? Nasaan na kaya siya? Hinataka tayo ng halimaw! Si Keith! Tinangin niya! Ay, Diyos ko nga! Tumakas na kayo! Hindi! Hindi to pwede! Keith! Keith, nasan ka na? Keith! Tumakas na tayo! Baka tayo naman ang dukutin ng nilalang! Mga walang iya kayo! Tingnan niyo ang ginawa niyo sa kanya! Pinahamak niyo si Keith! Wala kayong mga awa! Bumalik kayong lahat rito! Hanapin niyo si Keith! Hindi makapaniwala ang lahat. Ang pinagbibintangan nilang kanina lang. Ngayon, ang siyang naging biktima ng nasabing malaking nilalang na lumilipad. Pinatawag nila si Mang Istong sa pagkakataon na iyon. Kailangan nila ng tulong ng albularyo. Pumunta sa lugar kung saan ginaganap ni Keith ang nasabi ng viral video. Sumama rin sa lugar sina Luna, Jocelyn at Lola Carmen. Hawak-hawak na mga dalaga ang kanilang cellphone habang si Mang Istong naman ang kanyang lumang libro, ang kanyang mga dasal, kandila at mga halamang gamot na gagamitin niya. Ay, bilisan mo! Bilisan mo kumilos, Luna! Naiiwan na tayo ni Mang Estong! Isinama niyo pa talaga ako rito? Ano pa ba kasing ginagawa natin sa kubong ito? Isinama ka namin. Dahil sa inyo ni Kit nagsimula ang lahat. Si Mang Istong ang tutulong sa atin para makontra ang ginawang ritual ni Kit. Ano bang pinagsasasabi mong ritual? Experimental subconsciousness. Yun lang naman yun. Yun ang ginawa namin ni Keith. Experimental subconsciousness nga lang ba talaga yon? Ha? Oo, yun lang yun. Wala ka talagang alam sa ginawa niya habang nakapikit ka. Ano ka ba naman, Luna? Inorasyonan ka na hindi mo pa alam. Huwag ka nga makialam dito, Mang Estong. Labas ka sa usapan namin. Luna, huwag kang bastos. Kaya nga naririto si Mang Estong. Para putulin ang ginawa ninyong ritual. Hay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi nga po ritual yon? Paanong hindi? Base sa ginagawa ko ngayon, lumalabas ang mga senyales ng sumpa ng ritual. Ikaw ang naging instrumentong host ng orasyon. Hinahatak nito ang mga negatibong enerhiya na binuksan mo at yung kagutuban sa laman, pisikal man o biolohikal. Ibig sabihin, ipinagkanulo mo ang sarili mo kay Kit. Ano bang pinagsasasabi mo, ate? Hindi ko magagawa yon. Yan ang abang sinasabi ko. Kaladkaran ka kasing babae ka.
Pinatulan mo ang Keith na yan. Nagdala ka pa ng kabalasan sa buong Santa Lucia. Nakakahiya ka talaga. Iha, umamid ka na. Lalo ka lang mapapasama kung magsisinungaling ka pa. Sabihin mo'ng totoo ginawa mo. Bakit ba kasi ayaw niyong maniwala sa akin? Ikaw naman na matanda ka. Ginagatungan mo pa si Lola. Lalo mo lang akong idinidiin sa isang bagay na wala naman akong kinalaman. Kung wala kayong sasabihing maganda, manahimik ka na lang. Estong, wala na tayong mahihita pa sa kanya. Gawin niyo nang sa tingin niyo'y nararapat. Wala na tayong oras. Nakikiusap na ang taong bayan. Hindi na nila gustong danasin pa ang bangungot ng ginawa ng mga demonyong yun. Halika rito. Oo. Makipagtulungan ka sa akin para makakalas ka na sa orasyong nakatali sa iyo. Bakit ako lang? Isama mo rin si Ate Josel. Ang alam ko, pati siya may naging kaugnayan na rin kay Keith. Hindi ba ate? Dun sa kwarto ni Lola? Di ba magkasama kayong nakakulong doon? Anong sabi mo? Josel, totoo ba to? Bakit pati ako dinadamay mo? Wala namang namagitan sa aming dalawa ni Kit. Napakalaki ng takot ko sa Diyos. Hindi ko magagawang gawin ang ibinibintang mo. Tumigil ka sa pandadamay mo kay Josel sa mga kalokohan mo, Luna. Hindi siya katulad mo. Matino ang ate mo. Mabait at relihiyosong babae si Jocelyn. Hay! Ate, huwag ka na nga manahimik lang dyan. Ipagtapat mo rin nga ang totoo na pumayag tayong maging subject ni Keith sa research and thesis niya. Yun lang yun. Pero hindi ko makakayang gawin ang kalokohang nagawa mo. Napaka-plastic mo talaga, ate. Isa kang ipokrita. Hindi ka na pwedeng puwalag pa, Luna. Kailangan mong makawala sa tali ng sumpa na ginawa ng binatag yon. Ikaw, maging ang lola at kapatid mo, mapapahamak kung hindi ka makikipagtulungan sa akin. Aray! Mang Istong, ang daliri ko! Aray! Opo! Aray, masakit, Mang Istong! Mang Stong, dahan-dahan lang po. Nasasaktan ang kapatid ko. Aray ko, Mang Istong! Aray, Carmen! sakit! Pinaiimbabawan na ng sumpa ang mga apo mo. Ang daliri ko! Maging si Jocelyn. Kailangang mag-ingat. Hindi ako sigurado. Pero maging sa kanya, may nararamdaman ako. Maging handa kayo. Maaaring dumating ang isang nakakikilabot na pangyayari sa Santa Lucia. Hindi biro ang makakalaban natin. Isang kampon ng dilim na mahilig sa laman. Ay, Diyos ko! Ano bang pagsubok nung naranasin ng Santa Lucia? Kailangang mas pag-ibayuhin pa ng aking mga kapatiran ang pagdarasal sa ating Panginoon. Tama yan. Kumilos na kayo. Gagawa naman ako ng paraan na mahuli siya. At kayo magkapatid, tuturuan ko rin kayo ng ilang pamamaraan para kung lapitan kayong muli ng nilalang na yon, magagawa niyo siyang labanan. Oo na! Wala naman kaming choice, di ba? Aray! Ang pinagtataka ko lang, si Kit ang naging instrumento ng ritual. Ngayon naging biktima na rin ng hindi pa nakikilalang nilalang. Sino nga bang halimaw? At nasa na ngayon napunta ang katawan ni Kit? Matapos ang ginawang paglilinis si Mang Istong sa magkapatid, nagpatawag sila ng malawak na prayer meeting sa simbahan. Kasabay noon, pagbasa ni Mang Istong sa mga taong nakikiisa sa gawaing iyon. Isa-isang tiningnan ng albularyo ang lahat ng mga nagsipunta. Ang bawat isa'y inusalan niya ng dasal. Kakaiba ang kapangyarihang pumalibot sa buong Santa Lucia. Hindi ito basta-basta nagpapakita sa kanya. Sadyang itinatago nito ang kanyang aura para hindi ito tuluyang mahuli. Napanghinalaan rin tuloy niya ang ilan sa mga nagsipagdalo sa gawain. Nang matapos na ang vigil, nagsimula ng mainip ang lahat. Pinahihirapan ako ng nilalang na ito. Sigurado ako, isa sa kanila ang nagpabalat kayo. Ano ba? Tapos na ba ang prayer vigil natin? Bakit pinipigilan niyo pa kami umalis? Uuwi na kami eh.
Itigil niyo na to. Wala na si Kit. Siya ang alay na nilalang na yon. Kaya pabayaan niyo na kaming makauwi. Sandali. Sandali lang mga kasama. Kailangan lang tiyakin ni Mang Estong. Naligtas nang makauwi sa ating mga bahay. Ligtas? Pinagluloko niyo ba kami Mas delikado pa kami rito eh. Kasama namin ang magkapatid na yan. Bakit pati tayo dinadamay na naman nila? Di ba tapos na tayong pasadahan ni Mang Estong kahapon? Umalis na lang tayo, ate. Masama ang tingin nila sa atin eh. Tumigil ka. Nandyan si Lola. Hindi tayo basta makakaalis rito. Kaya nga ba ayoko nagsasama sa mga pagdadasal ng mga ganito eh. Naiilang ako sa mga tingin nila. Ano ba? Pauwi niyo na ba kami? O sapilitan naming sisirain yung pintuan ng simbang ito Pagbigyan niyo na ako. Gusto ko lang kayo makausap saglit. Hindi biro ang kinahaharap ng Santa Lucia. Kinakaharap ng Santa Lucia? Ano bang kinalaman namin dyan? Malaki. Ang bawat isa sa inyo, maaaring maging sospek. Marami kayong nakadaupang palad ng binata. Hindi natin alam kung pati kayo ginawan rin niya ng orasyon. Baka isa sa inyo. Nadasalan niya na nang hindi niyo namamalayan. Kalokohan yan, Jocelyn. Oo, inaamin ko. Barumbado at gago akong tao. Pero hindi ko magagawang ipagkanulo ang kaluluwa ko sa demonyo. Tama si Dennis. Huwag kami ang pinagbibintangan ninyo. Tara na mga kasama! Let's Makinig. go! Sandali! Teka, makinig muna kayo. Hindi mawawala ang sumpa kundi kayo makikipagtulungan kay Mang Estong. Isang kalokohan lang ang pagtitipong to. Pati ang pagdarasal nyo. Kung papatayin tayo ng halimaw na yan, hindi mamatay na. Loko ka, Dennis. Ikaw lang ang ligtas. Mas mandamo ka. Hindi ka kaagad mamamatay. Nakikiusap ako sa inyo para ito sa kaligtasan ng lahat. Wala naman kaming kinalaman dyan. Hindi naman dapat kami dinadamay rito. Sila magkapatid ang dapat yung iginigisa sa dasal at novena. Oo, tama ka. Bakit ngayon ko lang naalala? Ang magkapatid na yan na naging close sa viral video na yon. Sila ang dapat na iburo sa pagtatawas ni Mang Estong. Ikaw, Josel, umamin ka na. Minsan, nabanggit sa akin ni Kit na nagkakamubutihan kayo. Bakit di mo sabihin sa lahat ng bagay na yon? Hindi totoo yan. Nagkakausap lang kami. Wala kaming intimate moment ni Kit. Walang namamagitan sa amin. Intimate moment? May nabanggit ba si Dennis na may naging intimate moment kayo ni Keith sa isa't isa? Wala naman, hindi ba? Ngayon, nahuli ka na. Mismong sa bibig mo nagmula. Meron kayong something ni Kit. Wala nga, ano ba? Wala ba talaga? Yan na to. Ano yung tinatago mo sa band-aid mo sa leg? Oo nga, ngayon ko lang naalala ulit. Ang marka sa leeg mo, ate. Si Keith bang may gawa niyan? Hindi mawala-wala ang markang yan sa'yo, no? Kaya kahit band-aid, tinatapalan mo. Para mapagtakpan lang yan. Relihiyosa ko, no? Malandi rin pala. Diyan na nga kayo! Anong ibig sabihin nito, Jocelyn? Nagsinungaling ka rin ba sa akin? Ang akala ko ba, matino kang babae? Lola, magpapaliwanag ako. Isang aksidente lang ang lahat. Walang malalim na ibig sabihin ng markang ito. Ano bang naging pagkukulang ko sa'yo? Bakit kayo nagkakaganito? Ay, pauwi nyo na lang kami. Wala nang saysay ito. Tara na, kayo. Ay, mga kapitbahay, sandali. Makinig kayo. May ibabalita ako sa inyo. Natagpuan na si Kit sa kasukalan ng gubat. Ligtas ang binata. Tilika, salamat naman at ligtas siya. Puntahan na natin si Kit. Kailangan niya magpaliwanag. Mabuti pa nga. At kayong dalawang malanding magkapatid, magpatawas kayo ng gusto kay Mang Estong. Para naman matahimik ang buong Santa Lucia. Oh, tara na! Alis na tayo dito! Let's go! Kayong dalawa, marami tayong pag-uusapan sa bahay.
Nasermonan ni Lola Carmen ang magkapatid. Hindi nito matanggap ang kanyang kahihiyang inabot sa taong bayan. Ilang taon niyang pinangalagaan ang kanyang relihiyosong reputasyon na dungisan lang ng pakikipag-ugnayan ng magkapatid sa binata. Pag-uwi nila sa bahay, binigyan sila ng kaparusahan. 1 buwan silang hindi pwedeng gumala maliban sa pagpasok sa eskwelahan. Kapwa na sa kani-kanila mga higaan nang mabasa ni Luna ang isang hindi inaasahang chat mula sa kaibigan. Kitang-kita niya ang screenshot ng isang profile account sa OnePans, pati na ang mga private photo nila ni Kit. Walang maitatanggi pa si Jocelyn. May mas malalim na ugnayan sila ni Kit. Inilihim ni Luna ang pagkadiscover niya sa account ng kapatid. Kailangan niya itong balaan, lalo na sa kahibangan nito sa binata. Ngayong alam ko nang may OneFans account si ate, aalamin ko rin kung ano pang ibang inililihim nilang dalawa. Nakita na si Kit. Pero hindi ko pa rin alam kung anong kaligayan niya. Nag-aalala na talaga ako sa kanya. Si ate yun ah. Papunta dapat siya sa palengke. Bakit papasok siya sa campus? Kit, sana makipagkita ka sa akin. Gusto ko itong makausap. Gusto kong malaman mismo sa iyong totoo. Paano ko nga ba nasangkot sa gulo rito sa Santa Lucia? Ano bang pumasok sa isip nito para pumunta dito? Suspendido naman ang klase. Minsan niya nang nabanggit sa akin ang isang kubo. At kung hindi ako nagkakamali, dun yun sa pinakadulo. Pupuntahan ko. Papunta siya dun sa kubo? Pero why? Alam kaya niyang doon kami nag-experiment ni Keith? Kinakabahan ako ah. Mukhang may hindi magandang mangyayari dito. Didistansya ako ng konti. Hindi ako pwedeng lumapit. Baka mahalata niya ang pagsunod ko. Eto yung kubong sinasabi niya. Paano ko naman siya makikita rito? Bukod sa maliit lang ito, wala namang lugar na pwedeng pagtaguan rito. Ang mabuti pa, papasok ako sa loob. Dito na ako maghihintay. Baka mamaya magpakita si Kit. Bakit ba ako kinakabahan sa pagsunod ko sa kanya? Ano ba talagang gagawin ni ate dito sa kubo? Ano yun? Parang may narinig ako mga hakbang na papalapit. May ibang tao ba rito bukod sa akin? May hinihintay ba si ate? Ang tanong, sinong hinihintay niya? Ano yun? Parang may malaking ibong dumaan. Saan na napunta yun? Hindi! Biglang nawala si ate! Nahintakutan si Luna. Nalingat lang siya saglit nang marinig niya ang malakas na pagaspas ng hangin sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya nakita kung paanong biglang nawala ang kanyang ate Jocelyn. Napatakbo na lamang siya palayo sa kubo. Kailangan niyang maipaalam sa lahat ang nangyari. Samantala, sa isang madilim na kuweba, isang lalaki ang mag-isang naglalakad na tila ba may hinahanap sa loob nito. Lumipas pa ang 30 minuto. Natagpuan na lang ni Jocelyn ang kanyang sarili sa isang madilim at malamig na lugar. Nasaan ba ako? Teka, nasa loob ng kubo lang ako kanina. Bakit nandirito ako ngayon sa kuweba? Paano ako napunta rito? Hindi ako pwedeng magtagal rito. Baka makita ko rito yung nilalang na dumukot kay Kit.
mga buto rito. Saan galing ang mga nakatambak na mga butong ito? Diyos ko, dito inilalagay ang mga bangkay ng mga nawawalang tao. May isang bangkay na nakasuot ng uniforme. Uniforme namin. Siya ata yung napabalitang nawawalang kabataan. Hindi na maganda ito. Kailangan ko na talagang makalabas rito. Ay! Oh! Jocelyn, Dennis! Ikaw? Anong ginagawa mo rito? ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko alam. Pagkagising ko, nandito na ako. Pagkatapos... Oh. Ha? Bakit ganyan ka makatingin? Hindi kaya ikaw ang may pakana ng lahat ng ito? Ibig bang sabihin nito? Matagal mo nang alam ang lugar na to? Matagal na. At dito ako madalas magpunta. Pero bakit? Ano ba talagang kinalaman mo rito? Bakit madalas kang narito? Pinag-aaralan ko lang sila. Mas naging interesado kasi ako sa mga katawan ng tao kesa sa mga psychological nilang mga katangian. Oo nga pala. Kaparehas nga pala ng course ni Kit si Dennis. Kung gano'n, maaaring may kinalaman din siya sa nangyayaring pagkawala ng mga tao sa Santa Lucia. Oh, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Huwag kang lalapit sa akin. Nahihibang ka na, Dennis. Hindi normal sa isang taong mahilig sa mga bangkay. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Parehas talaga kayo ng magkapatid, no? Mga tanga! Siya nalantara ng kaladian. Habang ikaw, painosente, patago. Pero malandi ka rin naman. Marami na akong alam tungkol sa'yo. Sinabi sa akin ni Kit ang lahat ng napag-usapan ninyo. Sinungaling. Hindi niya magagawa yun. Sinisiraan mo lang siya sa akin. Hindi masamang tao si Kit. Puro kayo, Kit! Subukan nyo naman tumingin sa iba. Andito naman ako. Kaya kong gawin ang lahat ng pang-aakit na ginagawa niya sa inyo. Gusto mong subukan? Kailangan ko na talagang makalayo rito. Mapapahamak ako sa kanya. Halika rito! Ano ba? Bitiwan mo ko! Isisiwalat kong lahat na meron sa kuwebang ito. Sasabihin kong ikaw ang may pakana ng lahat. Mananagot ka! Wala akong pakialam! Ano ba? Kahit marami pang makalam sa kuwebang ito, wala naman akong kaugnayan dito. Ang gusto ko ay ikaw. Makakalabas ka lang rito matapos mo akong paligayahin. Ano ba? Ay, pagkakataon ko na masolo ka. Kaya huwag ka na pumalag. Ano ba? Pakawalan mo ako. Hindi ako papatol sa'yo. Isa kang barumbadong baliw na malibog. Gano'n na? Oh! Oh! Sinikmurahan mo ako. Talahiya kita talaga. Aminado ako na isa akong barumbadong tao. Pero ang pinakaayaw ko, ang sinasabihan akong baliw. Itigil mo to! Pakiusap! Pakawalan mo ako! Oh. Binabawi ko na lahat ng sinabi ko. Hindi ko sasabihin sa kanilang nakita ko rito. Huwag mo lang ako saktan. Ay, nako. Matapos mo akong laitin, magdusa ka! Hindi ko palalampasin ang panlalait mo! Lalo na't pagdadawit mo sa pangalan ko sa kaguluhan dito sa Santa Lucia! Tandang-tanda ko ang pagkakasabi mong yun sa akin! Ay, dinadawit. Pinapaliwanag ko lang ang sinabi ni Mang Istong. Manahimik ka! Huli na! Para magpaliwanag ka pa! Daranasin mo ang parusang igagawad ko sa iyo. Nawala na siya ng malay.
Oh, napakaganda mo talaga, Jocelyn. Oh, oh. Ano? Akin siya! Kaya tigilan mo yan! Ah! Aswang! Ah! Hup! Ah! Nagawa ng maisumbong ni Luna ang pagkawala ng kanyang ate. Kumilos na si Mang Istong. Naramdaman niya ang tuluyang pagkawala ng maitim na aura sa buong nayon. Si Luna, Aling Carmen at ilang taong bayan ay sumama sa kanila. Naganda ng kanilang armas sa posibilidad na engkwentro. Pero nang marating nila ang kubo, natigilan silang lahat sa kanilang naabutan. Sikit. Karga si Jocelyn. Ay, Diyos ko, apo ko. Anong nangyari sa kanya? Lola, ang damit ni ate. Tingnan niyo. Takpan niyo siya! Nakikita na ang kanyang katawan! Ate, gising. Anong nangyari sa'yo, ate? Binata, sabihin mo sa akin, ano ang totoong nangyari? Natagpuan ko sila sa loob ng isang kuweba. Si Dennis, nagsinungaling siya sa lahat. Kilala at kasabwat niya ang halimaw na paghala-gala sa ating lugar. Nabunyag ni Jocelyn ang isang kuwebang puno ng buto ng mga nawawalang tao. At para manahimik si Jocelyn sa kanyang mga natuklasan, naabutan ko siyang ginagawa niya ito ng kahalayan. Hindi ko na napigilang saksakin si Dennis. Nanlaban kasi siya. Iniligtas ko lang ang buhay naming dalawa ni Jocelyn. Pwede niyong paimbestigahan ng kuweba. Ibalita niyo na sa mga otoridad. Si Dennis? Siyang salarin? Pero paano? Naloko tayo ng binatang yan. Dapat doon pa natin siya pinahuli. Tama lang ang nangyari niyan sa kanya. Hala, dalhin na yan sa morgue! Teka, sandali lang. Suriin niyo munang mabuting katawan niya. Baka buhay pa siya. Hindi ba, Mang Estong? Huwag niyo siyang gagalawin. Titingnan ko ang binata. Baka may pulso pa. Huwag niyo na siyang pag-aksayahan pa ng oras. Nanghihina na yan. Mula pa nung makalabas kami sa kuweba. Baka maya-maya lang, malalagutan na ng hininga yan. Nagkakamali ka. May pulso ang binata. Napuruhan na siya. Hindi pa rin siya namamatay. Alicia, tumawag ka ng ambulansya. Kailangang madala agad ang binata sa ospital. Isa siyang kriminal. Bakit dadalhin pa sa ospital? Wala tayong karapatang basta na lang mabintang ng tao. Ay baka nga may mas malalim pang dahilan ng pananaksak sa kanya. Hindi ba, Keith? Bahala kayo. Ang lagay ng apo ko, Mang Estong. Suriin mo rin siya. Mukhang nakatulog lang siya sa labis na pagkatakot. Wala kang dapat na ipag-alala. Isasabay na natin silang dalhin sa ospital. Abay, bilisan niyo. Baka akong mapanong mga bata. Pakiramdam ko, may mali. Ibang nakikita kong nangyari sa bangkay ni Dennis sa ikinuwento niya. Ay, ang binatang ito. Ibang nakikita kong pagkatao niya. Ako na ang bahalang magdala kay Jocelyn sa ospital. Kayo nang bahala sa iba. Ay, binata, sandali. Ikaw si Keith Lorenzo. Hindi ba? Opo. Bakit, Manong? Alam ko na kung sino ang nilalang na pumapatay sa Santa Lucia. At hindi niya ako matatakasan. Talaga po? Mabuti naman po kung ganun. Mahuhuli na rin natin sa wakas ang kasabwat ni Dennis. Salamat sa impormasyon. Pero mas mabuti siguro sa mga pulis nyo na sabihin yan. Mukha nga. Mang Estong, tara na po. Nag-aalala na kami ni Lola sa kalagayan ni Ate Jocelyn. Sumama na kayo sa amin. Hindi na. Kayo na lang. Marami naman kayong makakatulong sa pag-aasikaso sa kanila. Sana lang matuluyan ng mamatay si Dennis. Dinala si Jocelyn at Dennis sa ospital.
Kritikal ang kalagayan ni Dennis habang nakikitaan ng physical injuries si Jocelyn. Nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Hinihintay nilang magkamali ang dalawa para makunan ng kanilang magiging pahayag sa mga nangyari sa kuweba. Lumipas pa ang mga araw na numbalik ang katahimikan sa buong Santa Lucia. Ikinatuwa ito ng karamihan. Unti-unti silang nakabawi sa mga panahong nabuhay sila sa katatakutan. Pagsapit ng linggo, nagsagawa ng pasasalamat na misa ang grupo ni Lola Carmen sa pagtugon ng Diyos sa kanilang hinaing na kapayapaan para sa Santa Lucia. Nagdiwang ang lahat, maliban na lang kay Mang Istong na hindi na mamalayang nakarating na sa bahay ng binata. Nagpaputok pa talaga sila. Ako lang ba ang may masamang pangitain sa mga nangyayari? O sadyang napakamanhid na ngayon ng mga tao bayan? Ay, masyado silang nagpapakasaya. Hindi nila alam kung ano talagang totoong nangyayari. Eh, nasa na ba ako? Hindi ko namamalayang napunta na pala ako rito. Si Keith! Mang Istong, anong ginagawa niyo rito? Ay, tignan mo nga naman sa sobrang pagkabahala ko, dito ako dinala ng aking mga paa. Hindi ko namamalahing napunta na ako rito. Keith, bahay mo ba yan? Oo. Bakit po? At dito na rin lang naman ako. Hindi ko nasasayagin ang pagkakataon. Pwede ba kitang makausap? Ay, kung tungkol po ito sa insidenteng nangyari kay Jocelyn, naihiyag ko na po sa mga pulisan lahat. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Hindi mo ako basta manloloko. Naamoy at nakikita ko sa katauhan mo ang tunay mong anyo. Ngayon pa lang, umamin ka na sa akin kung ayaw mong ako mismo ang pumuksa sa'yo. Ano po bang sinasabi ninyo, Mang Istong? Alam na ng lahat ang katotohanan na si Dennis ang may kagagawa ng mga pagkawala ng mga tao rito. Bakit ako na naman ang idinadawit ninyo? Dahil hindi mo maitatago sa akin ang sagsang ng amoy mo. Alam ko ang totoo. Hindi ako mangingiming gawin ito ngayon din sa'yo. Talaga ba? Ang bilis niya. Hindi ko naman ayon ang paglapit niya. Anong sabi mo? Pupuksain mo ako ngayon din? Sige! Gawin mo! Bitawan mo ako, bata ka! Anong nangyayari sa akin? Parang itinatali niya ang mga kamay ko nang hindi ko nakikita ang lubid. Anong klaseng kapangyarihan ang meron ka? Hindi na ako makawala pa. Nakakainis. Nalalaglag ko pa yata yung birtod ko. Papaano na ako ganito ngayon? Ngayon, alam mo na kung sino talaga ako. Dapat siguro na itulad kita kay Dennis. Hindi po pwedeng mabunyagan katotohanan hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan ko kay Jocelyn. Bakit? Anong ginawa mo sa kanya? Ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang sarili. Kaya, dala-dala niya ang pinakahihintay kong bagong sibol ng aking eksperimento. Kung ganon, totoo nga. Pinag-eksperimentohan mo magkapatid. Walang hiya ka talaga. Ginamit mo na nga si Lona sa ritual mo. Pwede ba naman si Jocelyn? Ano naman sa'yo ngayon, ha? Wala ka nang magagawa, patanda. Halang talaga ang iyong kaluluwa. Pumuta ka na naman dyan. Huli na ang lahat, tanda. Ilang oras mula ngayon, mangyayari na ang lahat ng pinaplano ko.
ang masayang selebrasyon na palitan ng takot. May isang parte ng ospital ang nasunog. Si Dennis, wala pa ring malay sa ICU habang si Jocelyn, mahinang nakahandusay sa sahig sa loob ng ospital. Kasabay nito ang pagsiklab ng kaguluhan sa simbahan. Umaatake na naman ang aswang, isa-isang kinakagat at sinasaktan ang mga tao. Nadamay pati si Lola Carmen at ilan sa mga kaibigan nito. Patakbong dinaluhan ni Luna ang matanda. Humihingi ng tulong sa kung sino man ang naruroon sa simbahan, pero lahat ay nagpulasan. Wala nang nagawa si Luna. Namatay si Lola Carmen sa kanyang kanlungan. Nagulantang ang lahat. Mas malala pa yung naunang nangyari. Walang magawa si Mang Istong. Hawak na siya noon ni Kit. Pagkawalan mo na ako! Hindi ako makapapayag na sirain mo ang buong nayon! Hindi pwede. Sisirain mo mga plano ko. Kailangan ko makawala. Nakakaawa ang kalagayan ng mga tao. Puros paghingi ng tulong ang naririnig ko. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pakinggan mo silang lahat. Puros pagmamakaawa ang naririnig. Parang kanta sa aking pandinig. Tama na! Bakit hindi ka pa tumigil? Ano pa bang kulang para ihinto mo na itong kahibangan mo? Si Jocelyn, kailangan ko siyang maisama. Siya ang napili kong maging kabiyak ko habang buhay. Nagawa mo ng sirain ang bayan sa eksperimento mo. Tatagayin mo pa, pati si Jocelyn. Hindi ako papayag. Hindi ko hinihingi ang permiso mo. Kahit tumanggi ka pa, mapapasakin si Jocelyn. Kabiyak ko! Pumunta ka na sa akin! Panginoon, gumawa ka ng paraan para mawala sa akin ang atensyon niya. Kailangan ko talaga makawala sa dasal na ginawa niya sa akin. Jocelyn! Nasaan ka na? Aalis na tayo! Kailangan mo nang sumama sa akin! Nagsisimula na naman siyang magritual. Pagkakataon ko na ito. May paparating. Nandiyan na siya. Naloko na. Baka si Jocelyn na ito. Makukuha niya pa ang gusto niya. Diyos ko, dinggin mo ang pakiusap ko. Huwag mong hayaang makuha niya si Jocelyn. Keith! Mang Estong! Hindi! Bakit ikaw ang dumating? Kinuha ni Mang Istong ang pagkakataon na yun para makawala sa orasyon sa kanyang mga kamay. Matagumpay siyang nakawala roon at agad na nakatakbo kay Luna. Si Kit naman, galit na galit. Hindi niya inaasahang si Luna ang darating. Sa kanyang pagkainis, tuluyan na itong nagpalit ng anyo. Kitang-kita ng dalawa nilang mga mata ang tunay nitong katauhan. Si Kit ang lalaking aswang na gumagamit ng kaalaman, psikolohikal na mga tao. Matagumpay na nakuha ang katawan at isipan ni Jocelyn. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mang Istong. Agad niyang kinuha sa sahig ang kanyang bertod na nalaglag. Nagsimulang magdasal. Inabangan ang paglipad ni Kita. Bago pa man ito makaangat, nagawa niya ng mahawakan ang mga paa nito. Nagpupumiglas ang mga paa ng aswang. Kahit nasasaktan si Mang Istong, hindi ito sumuko. Inutusan niya si Luna na kumuha ng lubid. Dito naalala ni Luna ang mga bagay na naituro sa kanya ni Mang Istong. Bitawan mo ako! Kailangan kong makuha si Jocelyn! Hindi pwede! Dito ka lang! Luna! Yung pinapakuha ko! Gawin mo na! Ay, Diyos ko! Bakit ba ganito ang naabutan ko?
Nagpunta ako dito para humingi ng tulong kay Mang Estong. Pero bakit siya ngayon ang tutulungan ko? Ano ba talagang dapat kong gawin? Bitawan mo ako! Sinisira mo lahat ng plano ko! Yeah! Ang talim ng mga kuko niya sa paa. Makakawala na siya sa akin. Luna! Ano ba? Ang lubid, kailangang ilubog sa suka. O di kaya naman sa tubig na may asin. Ayun, nakita ko rin. Ayaw mo akong bitawan na. Sasamain ka sa akin. Sasamain sa akin ang mga kamay mo. Yeah! Luna! Bilis! Heto na, Mang Estong! Abutin mo! Sige. Hindi! Ilanyo niyo sa akin yan! Hindi ako makapapayag na madampian niyo ang bagay na yan! Yeah! Aray ko! Hindi! Nakabitaw ang isang kamay ni Mang Estong. Oh, Diyos ko! Nakakaangat na si Kit! Hindi ka pwede makaalis dito. Dito ka lang. Igagapos ko sa'yo ang lubid na hawak ko. Ang mga paa ko! Masakit! Pakawalan mo ako tanda! Yeah! Hindi. Ang kanyang mga pakpak. Ibinuka niya na ng tuluyan. Masama ito. Ayaw mo akong pakawalan na. Isasama kita sa paglipad ko! Oh, Diyos ko! Mang Estong! Sana sila ngayon pupunta? Malubha na ang mga sugat na Mang Estong sa mga kamay niya. Makakabitiw pa to. Anumang oras. Ano na ngayon ang gagawin ko? Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi ako dapat magpadala sa takot. Kailangan ko rin kumilos. Susundan ko sila. Kitang-kita ng mga tao ang paglipad ni Kit sa buong bayan. Nakita rin nila ang nakakaawang kalagayan ng Mang Estong na nakasabit rito. Nakasunod naman si Luna na sumisigaw siya sa taong bayan, humihingi ng tulong para habulin at tapusin ang aswang. Nakinig naman ang ilan sa kanila. Sawang-sawa na sila sa katatakutan. Ang pagpaslang sa aswang na ito ang natatanging paraan para matigil na ang kaguluhan. Papalapit na sila sa ospital nang bumagsak si Mang Estong sa lupa. Hinang-hina ito. Mabuti na lang ay nakausap ito ni Luna bago pa ito nawala ng malay. Kailangan na niya napigilan si Kita. Si Jocelyn naman kanina lang ay walang malay na nakahandusay sa sahig, ngayoy gising at itinali ng mga tao sa isang hospital bed. Nagpakita na talaga sa atin ang aswang! Ay, ano nang dapat nating gawin? Mga kasama, humanda kayo. Hindi biro ang lakas niya. Napuruhan na niya ng gusto si Mang Estong. Kailangan natin siyang pigilan. Pigilan? Talaga ba, Luna? Magagawa niyo yon? Kung hindi natin siya mapipigilan, tapusin na lang natin siya! Ako? Tatapusin niyo? Mga baliw! Hindi niyo ako kaya! Jocelyn, bumangon ka na dyan. Aalis na tayo. Tumigil ka! Hindi mo makukuha ang ate ko. Higpitan niyang pagkatalo sa kanya. Si Ate Jocelyn talaga ang pakay niya. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi ka nakakapunta sa akin. Itinali ka nila dito sa ospital. Pakawalan niyo siya! Huwag niyo siyang pakinggan. Huwag niyong pakakawalan ng ate ko. Ako ang sundin ninyo! Kung ayaw ninyong samain sa akin! Luna, natatakot kami. Baka kami ang pagbalingan niya. Ay, mukhang napakalakas niya. Nakikiusap ako sa inyo. Namatay ng lola ko. Huwag niyo namang hayaan pati ang ate ko mawala sa akin. Ayaw ninyong makinig? Kung ganon, sige, itutuloy natin ang bangungot ng Santa Lucia. Ang bagong sibol kong alaga. Magpakita ka sa akin!
Hindi. Lalo lang lumalala ang sitwasyon. Dalawa na sila ngayon. Dalawa na silang kalaban natin. Tuluyan ang nagpulasan ang mga tao. Natakot sa pagdating ng nilalang na tinatawag nilang Kid. Pinanghihinaan na rin ng tuluyan si Luna. Wala siyang alam sa mga ganitong problema. Sugatan na rin si Mang Istong, kaya alam niyang wala na itong magagawa. Ilang saglit pang nakawala si Jocelyn sa higaan. Unti-unti na itong lumalapit sa aswang. Masayang masaya naman si Kita. Makukuha niya na ang babaeng ninanais niya. Napaluhod na lamang si Luna sa kanyang kinatatayuan. Hahayaan na lang ba niya magtagumpay ang kasamaan? Gayong maraming buhay na ang nawala dahil sa aswang na ito. Kailangan niyang lumaban. Hindi dapat ganon matatapos ang lahat. Bigla siyang napatingin sa langit. Naalala niya na meron palang isang paraan para matalo ang nilalang na iyon. Tumayo siya ng matikas, matapang at humarap sa aswang. Sige, subukan niyo man laban. Tatapusin kayo ng alaga ko. Jocelyn, tayo na! Aalis na tayo sa nabubulok na bayang ito. Tumigil ka! Walang sasama sa'yo. Huwag ka rin magpakasaya ng gusto. Dahil simula sa mga oras na to, ako at ang buong Santa Lucia, hinding-hindi na matatakot pa sa'yo. May paraan pa para tuluyan ka naming mapuksa. Aba talaga ha? Sige, ipakita mo ang kaya mo. Diyos ko, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang ko. At sa tulong ng pagpapaalala sa akin ni Lola Carmen ko. Ngayon ko mas naiintindihan kung bakit matatag ang pananalig. Dahil may makapangyarihang Diyos akong masasandalan. Anong... Ate Jocelyn, gumising ka na sa katotohanan. Sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon, kumawala ka na sa itim na gabos ng kadilimang lumulukob sa pagkatao mo. Pinalalaya ko na ang ate ko sa kapangyarihan ng aswang na ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ate! Anong nangyayari? Jocelyn! Halika na rito ah! Dali! Hindi! Hindi maaari ito! Jocelyn ko! Itigil mo yung ginagawa mo! Ako si Luna, na minsan na nagpauto at nagpaloko sa'yo. Ngayon, nananalig at nananampalataya sa kapangyarihan ng aking Diyos amang nasa langit! Hindi ako makapapayag na matalo lang ng isang mababang uring babae! Hindi ako basta mababang uri lang ng babae. Dahil ako ay anak ng Diyos. Walang makakapanakit sa akin. Dahil ang Diyos ay nasa sa akin. Itigil mo yan! Naririntintig ako! Ikaw na kampo ng kasamaan. Lumayas ka sa bayan ng Santa Lucia. At huwag ka na babalik sa aming lugar. Tumigil ka, Luna! Hindi kita mapapatawad! Papalapit na siya sa akin. Parurusahan kita sa pagsira mo sa lahat ng plano ko! Ang hawak kong krus na kwintas ni Lola, itatara ko sa kanya. Hindi ito maaari! Babalik ako! Tatapusin ko kayo! Ngayon ko mas nauunawaan. Bakit yun ang nakita ko sa subconsciousness experiment namin ni Keith? Binigyang babala na pala ako. Hindi ko pa naiintindihan.
na ang buong Santa Lucia. Tahimik na muli ang Santa Lucia. Maraming buhay man ang nasawi. May mga tao rin na nasaktan, pero unti-unting bumuti ang kanilang kalagayan. Buhay si Mang Istong, pero nagpapagaling pa ito ng sugat niyang natamo. Nagbalik sa kanyang sarili si Jocelyn. Si Dennis naman ay gumaling na. Umamin na rin siya na siya ang may kagagawa ng pag-upload ng video. Nasaktan niya ang isang kaklase nila nang dahil sa pagbabanta nitong isusumbong siya sa pag-upload nito online. Pero sikit pa rin ang nakinabang sa nasugatan nitong katawan. Sa huli, tuluyang naglaho si Kit. Wala talagang kaugnayan si Dennis kay Kit. Nagkaroon lang talaga ng magkapareha silang kursong kinukuha at aksidente ang pagkakagawin ni Dennis roon sa kuweba. Ang mga naipong bangkay sa kuwebang yun, kagagawan lahat ni Kit. Nabuhay siya para pumatay at para humanap ng mga taong mapaglalagyan ng kanyang bagong sibol. Nataong si Jocelyn ang nagamit niyang punlaan. Totoong nagustuhan siya ni Kit. Gusto niya itong isama kahit saan man siya magpunta. Pero dahil nalaman ni Luna ang totoong hangarin ni Kit, hindi niya hinayaang magtagumpay ito. Ang OneFans account niya, lihim na itinatago ni Jocelyn, hindi na rin pinakailaman pa ni Luna. Nasa tamang edad na rin sila para magdesisyon ng tama. Ang pagkamatay ng kanilang Lola Carmen, nagsilbing inspirasyon ng lahat. Ang pananalig nito sa Panginoon, ang naging kaparaanan ni Luna para mapuksa ang madilim na balak ni Kit. Simula noon, naging dedikado na sila sa mga gawain ng simbahan na iniwan sa kanila ng kanilang lola. Parehas ng naging matino ang malanding magkapatid na sina Luna at Jocelyn.